Yo, what's up guys, mga Mashpit? Kumusta kayo lahat? Ako nga pala si Miko Mosh at maraming thank you sa pag-click at panonood ng video ko na to. And guys, mga Mashpit, thank you sa mga nagla-like, sa mga nagko-comment, sa mga nagsasubscribe. Grabe, sobrang bilis ng subscribers natin. No? Medyo overwhelmed na nga ako eh. Pero I guess, maraming thank you na lang. I don't know how to verbally explain it anymore. Pero yeah. Thank you. And mga Mashpit, subscribe nyo ako and follow nyo ako sa TikTok if meron kayong free time and continue nagme-make sense ako, no? Subscribe nyan, follow nyan. Para alam yun, patuloy tayo makapag-share ng music sa isa't isa. Nakakapag-share kayo sa akin and nakakapag-share ako sa inyo ng music, no? Hindi lang sa isang genre or isang artist. Pero you know what I mean, subscribe. At ngayong gabi, re-reviewin and re-reactan natin, hindi na natin papatagalin mga Mashpit, ang SB19 at ang kanta nilang Kalakal featuring Sir Aristotel Polisco aka Sir Glock 9. Pare, parehas no? Parehas merong high caliber sa expertise na ginagalawan nila, no? Sir Glock 9 at saka SB19, pare. I mean, excited ako mga Kamashpit kasi si Sir Glock 9, hindi naman ako super fan, pero let's say casual listener ako ni Glock 9 or ni Sir Aris. Gusto ko yung way of writing niya, no? Yung elements of poetry sa mga kanta niya, yung tamang sukat ng taludtod, yung mga simile, mga metaphor, oxymorons, and so on. Ang ganda kung paano siya magsulat. Tapos ngayon, kakulab niya, or let's say, pagsasamahin yung merong mataas na matalinhagang lyricismo, pagsasamahin sa artist na merong strong influence ng pop culture, na kaya ding mag-rap, men? I mean, who would have thought na magko-collab tong dalawang to, no? Or baka matagal na tong video na to. Matagal na ba tong video na to? Pero, I mean, first time ko eh. I mean, let me enjoy this, man. By the way, guys, before ako mag-start mag-review, yung video and the review reaction na to ay gagawin natin dahil due to public demand. And dahil na din nagtanong ako last time dun sa review ko na quit ng SB19, tinanong ko dun kung meron ba silang rap na Tagalog na kanta or English, regardless. And then sabi nyo, according sa mga comments, no, napakadaming nag-comment na nagsabi na yung Kalakal na kanta nila with Sir Glock 9. And grabe, na-excite ako nung nabasa ko yun, no. Yun yung reason kung bakit ko re-reviewin tong video na to or kanta na to. Tsaka, men, gusto ko din malaman kung gaano kaganda magsulat ng rap ang SB19. Yung kanta nila na Time and Quit na nireview ko previously, sa mga nakapanood nun, no, na may mention ko dun na gusto ko yung way of writing nila sa lyrics nila. Yung flow, yung cadence, yung choice of words, gusto ko. So, imagine, igawin nila yon sa rapping or sa, alam mo yun, sa ganitong klaseng kanta with Sir Glock 9. Nakaka-excite, men. Para sa akin, no? Anyway, guys, by the way, i-invite ko kayo na panoorin yung review natin sa kanta ng SB19 na Time and Don't Quit. Yan. Okay na ako yan, I think. Siguro naman, okay yung ginawa ko. Baka. Panoorin nyo na. Okay yan. By the way, guys, since na nare-review natin yung SB19 together with Sir Glock 9, meron akong gustong i-share sa inyo na pinaka-gustong kanta ni Sir Glock 9 na ang title ay Payong. Sobrang gusto ko yun. Although hindi naman yun yung pinaka-gusto ko sa lahat, pero at least for the time being, no, as of the moment, ito yung pinaka-gusto kong kanta niya, yun yung Payong. And then meron dun sa verse niya na sinabi niya na ito, basahin ko na lang, sorry. So, sabi ni Sir Glock 9 sa verse niya, dun sa kantang Payong, sabi niya, dekadang laan, sige para-paraan, hanapin ng oo kahit na ikaw ay dinadaganan ng isang toneladang hindi, pag nadapa bangon uli. Solid yung way of writing na merong merong saktong sukat ng syllables, tapos merong magandang rhyming, no. Bukod dun sa mensahe na kahit na merong kang pinagdadaan ng daan-daan o libo-libong hindi, hanapin mo yung nag-iisang oo. No, yun, amazing yun para sa akin, especially kapag meron kang existential crisis, no. Pag di mo mahanap yung purpose mo bilang, alam mo yun, human being, and then yung kanta na Payong, isa to sa mga magandang example, merong magandang mensahe para ituloy mo kung ano man yung ginagawa mo, especially pag wala ka namang, alam mo yun, tinatapakan tao. Bars galing kay Sir Glock 9. Anyway, guys, di ko na masyadong patatagalin, review and react na natin yung SB19 nakanta nilang Kalakal together with Sir Glock 9. Sorry, ang dami kong sinabi, no? Pero yun, kung meron kayong free time, check out nyo yung kanta ni Sir Glock 9 na Payong. Okay na okay yan, mga pare, mga Kamashpit. Play ko na, guys. Warning, this video may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Okay, wala naman akong ganun. But, still, thank you sa warning. Play ko na, guys. SB19 featuring Glock 9. Kalakal, okay.
Wait lang, yung kalakal ata, ito yun, no? Parang, ano bang definition ng kalakal? I think paninda ata, or merchandise, or something na pwede mong i-trade with something or with someone, siguro. Pero, baka yung kalakal, yun yung definition siguro nung kung paano tatakbo yung story nung kanta. Let's see, play ko na. Kalakal. Nice. 4 bars, no? Solid. Solid agad. Gusto ko yung rhyming. Lapag ang ipon pag kami ang nagtitinda, no? Pag SB19 ang nagtitinda. I think, nga siya, no? Parang connected siya sa merchandise na or pagbenta or pag-trade ng something. Kapalit ay something. Gusto ko yung flow nung boses niya. Tsaka yung kung paano niya sinasalita yung mga words, no? Na. Yun. May pattern. Tapos yung rhyming niya para siyang let's say AABB, no? Pero hindi siya perfect rhyming, I think. Pero merong strong rhythmic style, no? Unang pa lang yun, no? Unang 4-bar setup or 4 bars pa lang yun, no? Gusto na agad. I mean, makikita naman natin yun sa mga susunod pa na lyrics. Play na natin, guys. Ulitin ko na lang. It's a new touch. Masin lang og di ka aware, but it's a new touch. Daghang panuway nga nanid na dira pero pigin ang zero. Ano to, Bisaya? Bisaya ba to o Waray? I think Bisaya, no? Wait lang, hindi ata ako ready dito, Pero no? Kaya nila mag-Bisaya. Sino Bisaya sa kanila? Or baka meron lang may kaya mag-Bisaya sa kanila to also represent the Bisaya people, no? Or Bisaya community na fans din ng SB19. Pero impressive din, no? Kung paano nila ina-add yung other dialect ng bansa natin sa Pilipinas, no? I mean, siya, kahit na Bisaya siya, hindi siya awkward pakinggan. Although hindi ko siya masyadong maintindihan kasi syempre Tagalog ako, purong Tagalog ako. Para sa mga viewers natin na Bisaya or nakakaintindi ng lingwahe or dialekto ng Bisaya, comment nyo guys sa baba kung anong meaning nung part na to. Pero baka magets ko din yung pinaparating niya na mensahe kapag ka narinig ko na yung buong kasi may halong English or tas meron ding Tagalog, no? So baka maintindihan ko pa din. Pero let's see, try ko siyang intindihan. Ulitin natin yung part na yan. Tanawa rang paninda ko, sir. Tanawa. It's a new touch. It's a new type she. It's a new type shit. Okay? Basin lang og di ka-aware. But it's a new touch. But it's a new type she. Okay. Daghang panuway nga na ninda dira. Okay. Grabe sila masuko pag makita nila ikaw nagpaka-real. Okay. Hindi ko siya maintindihan masyado. Pero assuming lang na sabi niya may siyang sinabing peke. Siguro sinasabi sa part na to, according dun sa pattern, base dun sa 4-bar setup or yung first 4-bar dun sa unang mga stanza, minimerch nila or tinitinda nila or kinakalakal nila rather, base sa title, yung produkto nila or yung output nila bilang artist, no? Bilang dancers, bilang rappers. Binibenta nila yon. Na sinasabi nila na ito yung bago. This is the new type shit. This is the meta. Sinasabi nila yon. And then sa part na to, yung Bisaya, siguro, I think lang, assuming lang, sinasabi niya na kung hindi kayo aware na meron ng ganito or meron ng ganitong style ng SB19, ini-inform lang kita na this is the new type shit. Tapos may sinabi siyang word na peke. So I don't know kung ba't niya yung sinabi, pero baka ang ibig sabihin niya dun marami ng peke, pero sila ay totoo. Sila ay genuine, sila ay authentic na produkto or kalakal. Correct me if I'm wrong kung mali ako ng pagkakaintindi. I think mali ako. Pero Pero yun, tinatry ko lang interpret and i-appreciate yung lyrics, man. Play na natin, guys. Balik ko lang konti. Pero pigin ang zero. Grabe sila masuko pag makita nila ikaw nagpaka-real. Yeah.
Nakarinig ka na ba ng kwan? Yung nag-rap ang isang di makabasa pinggan. Boses niya'y anghel pakinggan, mga salita'y nakikipagsuntukan. Kakaiba di makakaila, kakainin mo lahat ng mga salita. Masarap di ba, di ka magsasawa. Tunukin mo na lang, tama na ang kuda. Oh! Oh! Nice! Ang ganda ng phonetics niya, no? Merong mga words na may diin. Tapos may part na may mga pagbe-break nung words, no? I don't know. Hindi ako masyadong maalam sa elements ng ng rapping, pero na-appreciate ko kung paano yung phonetics niya doon, no? Yung sound ng boses niya, tapos yung pagde-describe niya doon sa lyrics, no? Sinasabi niya na merong isang rapper na hindi makabasag pinggan. Parang anghel lang, di makilala. Pero kahit na hindi siya kilala, masarap or masustansya yung laman nito, yung produkto nito. Parang sinasabi niya na lunukin mo na lang, tama na yung kuda, tama na yung kakasalita, no? Masustansya yan, masarap yan sa tenga. So, kumbaga ganun. Yeah, so yun, balik tayo dun. Gusto ko kung paano yung pagkanta niya or paano yung pagkarap niya. Ulitin ko yun, guys. Gusto ko yun ulitin. Nakarinig ka na ba ng kwan? Yung nag-rap ang isang di makabasa pinggan. Boses niya'y anghel pakinggan, mga salita'y nakikipagsuntukan. Nice rhyming, no? Pakinggan, suntukan, kuwan. Definitely kaya nilang mag-rap, no? Kaya nilang gumawa ng ganitong klaseng songwriting. Impressive, pare. Play ko na. Kakaiba di makakaila, kakainin mo lahat ng mga salita. Masarap di ba, di ka Yeah, kakaiba, di makakaila. Masarap, di ba? Di ka magsasawa. So, may rhyming na A, no? Nag-end sa A, sa letter A. Sarap sa tenga. Play ko na, guys. magsasawa. Tunukin mo na lang, tama na ang kuda. Binurasin na pero di mo pa rin kaya isuka. Na wala din nala kami nagsimula lahat kumaya. Oh, nice. Gusto ko yun. Tan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 a. Nice flow, pare. Nice flow. Sorry pa post ako, no? Siguro pag nainip kayo, no? Skip nyo na lang. Play ko na. Mo pa rin kaya isuka. Na wala din nala kami nagsimula lahat kumaya. Binibilan kahit nga hindi magbenta. Ano ba kaya kapag napupultong kadena? Oh, nice. Oh, weird flex pero okay. Sabi, no, na kahit hindi mabenta, pinipilahan sila, no. Paano pa kaya pag naputol tong kadena or paano pa kaya pag di na umaandar tong kalakal namin? Weird flex but okay. Nice. Gusto ko yung dun, yung metaphor niya, no. May nice lyrics, pare. Ulitin ko konti. Kapag napupultong kadena. Sa unang tingin pa lang kala mo na nawala akong ibubuga. Teka lang sandali, tumigil ka at titigan ako sa aking mga mata. Ako ba nabukod sa aking mukha, daming bagay pa ang pwede kong itinda. Wag mo nang alamin, baka mahingit ka. Liga nito ba ako nakita? Why don't you just Nice. Wait lang guys, ulitin ko yun. Sarap na sa tenga. Parang siya yung pinaka may swabbing rap, no? Para sa akin lang. Napupultong kadena. Sa unang tingin pa lang kala mo na nawala akong ibubuga. Right? Meron siyang magandang flow, pare. Patatatatatatatata. Ulitin ko yun, guys. Sorry. Kadena. Sa unang tingin pa lang kala mo na nawala akong ibubuga. Teka lang sandali, tumigil ka at titigan ako sa aking mga mata. Ako ba nabukod sa aking mukha, daming bagay pa ang pwede kong itinda. Wag mo nang alamin, baka mahingit ka. Liga nito ba ako nakita? Oh! Nice. Sabi niya, sa unang tingin wala akong binatbat, pero wag mo nang alamin, ibabaong kita. So yun, gusto ko yung angas, men, no? May dating, pare. Hindi siya basta nagra-rap lang. Or let's say, hindi sila basta nagra-rap lang. May mensahe, mayroong magandang flow ng story. May mga rap kasi na na hindi naman sa weird or hindi naman sa walang kwenta. Pero may mga rap kasi na, let's say, walang substance, no? Para sa akin kanya-kanya tayo ng opinion. Pero may mga rap kasi na hindi ko nakikitaan or hindi ko na-feel na may substance or hindi ko nakikitaan na merong magandang meaning, merong magandang mensahe. Alam mo yun, kumbaga parang hindi porket outstanding ka, stand out ka na rin. Alam mo yun, may mga ganong klaseng kanta eh. Pero anyway, yung dami ko sinasabi. Play ko na. Balik ka konti. Why don't you just listen? Bakit ba yun yung bang aminin? Alam ko naman isa ka rin sa balihid na gusto ring makatikim sa iya. You can't stop Nice, okay. getting cool. Chorus pala to. Cause we put it sigilan mo yan pag kami laging iba. Okay. Labang ang ipon pag kami nagtitinda. This stuff you been drinking it up. Too much, give it a sauce. Too real, let them know what it's up.
Bawat tunog na pinipinta. Wait lang, Sir Glock 9. Okay, may gusto lang akong sabihin, no. Gusto ko i-mention na I like how they use the food as materializing or parang pagmamaterialize nung mga kanta or mga craft nila. No, sinasabi nila na itong pagkain na to nagsisimbolize to ng kanta namin, ng performance namin, ng craft, ng art. Anything you can say, no, or anything you can define about dun sa pagkain na yun. Sinasabi nila na ito yun, pagkain yun. Masarap to, kainin nyo, no. Para sa mga nang babash, sinasabi nila na palihim kang nagbabash dyan, pero ang totoo, gusto mo rin naman makatikim nung inahain namin pagkain or soup or I don't know kung paano man nila yun minamaterialize. Pero, kumbaga, gusto ko yun kung paano nila kinikwento yun. Pero, you know what I mean, pare. Hindi siya boring, hindi siya basta-basta lang na nagkikwento na ito yung nangyayari, marami kaming bashers, nagpatuloy kami, tas meron kaming ginagawa, pero binibili pa rin ng mga tao. Hindi lang basta plain na, alam mo yun, straightforward, di ganun. Mayroon silang ginagamit na, alam mo yun, somehow parang metaphorical na, I don't know, tama ba ako? Pero gets yun na ako, pare. Play ko na, guys. Sir Glock 9 na, okay. You can't stop this. We gonna get it. Tapang ipon pag kami nagtitinda. Bawat tunog na pinipinta, hindi mo to maiinda. Parang patalim na tinara kaming pinadanak at damang-dama mo na. Dala namin pag kami ang parating, tulad ng isang pinagbigyang hiling. Makikita na lamang ang iyong sarili na sumasang-ayong umiilahitin ang ulit pa ang Oh, nice. Gusto ko yun na makikita mo na lamang ang sarili mong umaayong umiiling. Just like this. I mean, what do you expect, pare? Mga kamashpit, mga kaatin. Sir Glock 9 is on the house, yo. Busog, no? Sarap ng lyrics, no? Kanina pa, first 4 bars pa lang nung kanta. Hanggang ngayon, busog tayo sa mensahe, no? Busog tayo dun sa kalakal, pare. Solid. Okay ba ako? Pero I think di naman ata. Baka ganito lang talaga ako mag-react, no? Kasi I think mas nahahanap ko yung comfort zone ng rap or yung may magandang lyricism, no, pagdating sa kanta ng SB19 pag nagra-rap sila. Kasi na-mention ko before na fan din ako ng hip-hop, no, or mga rap artists, mga Y2K, no, kahit sa foreign, kahit sa Pilipinas, yan, Glock 9, Looney, or kahit mga nasa underground, pinapakinggan natin yan. Kahit din sa western world, no, Tupac, Snoop Dogg, so yung kahit yung mga 90s, pinapakinggan ko din sila. Pero kaya ito, kumbaga, ang sarap din, no, mas nadadigest ko yung lyrics kasi yung atake nila rapping, no, kumbaga comfort zone ko yun, pero you know what I mean, man. Kapag comfort mo yung isang kanta, mas nadadigest mo siya, no, mas nafe-feel mo siya, mas napapareact ka ng medyo OA, kagaya ko. Okay, play na natin. Sarap sa tenga. bigyang hiling. Makikita na lamang ang iyong sarili na sumasang-ayong umiilahitin ang ulit pa ang dumaang panahon. Aming alulong, di makukulong sa kahon. Tumatagundong na parang gulong ng pison sa isang tugon ay tumatalon sa balon. Ng iba pa, itaya mo na lahat ang kayang ikasa. Wala nakaharang at di namin kayang daanan kasi mapapalaba kaya na dapat na alam mo na. Bakit ba ayaw nyo ba na? Oh, man, double time. Sarap sa tenga, no? Yung flow talaga ni Sir Glock 9, no? Damn. I mean, looking forward ako, mga kaatin, mga kamashpit, no? Sa iba pang kantang rap ng SB19. Nang siguro more like nang walang featuring na ibang or walang kasamang ibang artist, no? Kaya ako siya gustong itanong kung meron ba. Syempre gusto ko ding i-discover ano pa yung kayang gawin ng SB19 pagdating sa elements ng rap or sa elements ng kanta, no? Excited ako, man. I mean, maganda tong kanta nila. Hindi ko pa nga tapos pero alam mo yun, na-appreciate ko yung lyrics nila, no? So, I think, kaya din nilang gumawa, no? Or meron pa silang kayang gawin na kaya nilang i-showcase or iparinig sa atin bukod sa kanta na to. Possibly more than sa kanta na to, no? Yeah, comment nyo sa baba, mga ka-mashpit, mga ka-atin, kung meron pa silang ibang rapping na kanta, no? Play na natin, guys. Alam ko namang So, balik lang sa pre-chorus. na gusto rin makatigil sa iya. You can't stop Okay, chorus. getting who can none. Cause we both taking on mo yan pag kami laging iba. Lapag ang ipong pag kami nagtitinda.
Nice. Gusto ko yung ano na yun. Gusto ko yung part na yun. Yung sinabi niya na, lam mo yan pag kami laging iba, lapag ang ipon pag kami nagtitinda. Gusto ko yung pagkakasulat nung part na yun. Simple lang siya, no? Kumbaga, hindi siya masyadong sophisticated na songwriting sa line na yun. Madali siyang i-digest, madali siyang intindihin. Tsaka may yung mensahe niya, no? Sinasabi niya na meron kaming uniqueness, meron kaming X-factor. Tapos kapag sila yung nagtitinda or kapag dumating na sila, lahat ng pera nyo bibilin. Lahat ng ipon nyo, lahat ng pera nyo, mapipilitan kayong bilhin or kainin kung ano man yung tinitinda namin. Simple lang, no? Pero swabe, no? Piliin natin, guys. Nice. Tapos na ata, no? Yeah. Okay, pause ko muna guys. Gusto ko lang i-mention din na saludo ko sa ginagawa ng SB19. In a sense na definitely sure na tayo na kaya nilang gumawa ng iba't ibang genre. Kaya nilang mag-jump into pop, to hip-hop, to rock, to ballad, and anything na genre na pwede mong sabihin. Definitely kaya nila yun gawin. And saludo ko dun sa ginagawa nila kasi, for example, ako bilang fan ng rock, ng metal, merong song na para sa akin. And then, sa pop naman, meron ding song na para sa mga fans ng pop. Kumbaga parang there's no one na may iwan, Kumbaga, there's something for everybody. There's a fruitcake for everyone. Kasaludo ko dun sa ginagawa nila. I think sila pa lang yung gumawa na P-pop or pop na group sa Pilipinas na ganito. Sila ba? Or let's say sila lang yung sumikat, sabihin na natin. Pero, you cannot deny the effectiveness on how they do it. Kung paano nila minamarket yung sarili nila, kung paano sila makipag-coordinate dun sa grassroots ng fans club or ng atin or ng fandom. Saludo ko dun, pare. Solid yun, men. Sa SB19. Hindi ko basta siya pwedeng hindi sabihin or parang hindi ko siya pwedeng i-disregard. Kasi kultura to kumbaga ito yung magtatawid or magsisemento ng possible na future pop group na sisikat hindi lang sa bansa natin kundi pati na rin sa international and tayo bilang mga tagapakinig and bilang kapwa Pilipino sarap sa feeling na may ganitong klaseng SB19 na grupo na nagtatawid ng kultura ng pop sa Pilipinas let's say hindi lang pop pati hip hop pati rock pwede there's a lot of sound wave, variety of sound genre na hinahain nila sa atin. Although, konti pa lang yung naririnig ko na kanta nila, pero you know what I mean, pare. Sarap sa tenga. Play na natin. Okay, tapos na. Kalakal by SB19 featuring Sir Glock 9. Sobrang solid na kanta, pare. Ang dami ko sinasabi masyado, pero pagpasensyahan nyo na ako. Kasi ako'y bagong tagapakinig ng SB19 and na-amaze ako sa kung paano sila kumakanta, paano sila sumulat ng kanta, and na-amaze ako, yun nga, katulad sinabi ko kanina, dun sa ginagawa nilang switching, jumping from genre to another genre. Sobrang solid nun. Although, yung part dito sa kanta na to na merong Bisaya, although hindi ko siya naintindihan, pero na-appreciate ko yung yung paggamit nila dun sa dialect na Bisaya. Kasi hindi siya awkward Hindi siya pangit pakinggan. Kumbaga hindi siya parang basa na lang nilagay doon or basa sinulat tas nilagay dyan. Hindi siya ganun. Although tingin ko mali din yung pagkakaintindi ko dun sa part na yun. Pero para sa mga Bisaya nating viewers and sa mga nakakaintindi ng Bisaya, comment dyan sa baba if ano bang meaning nung part na yun. Para alam ko din. Sobrang solid na kanta galing sa SB19 and Sir Glock 9. So yun guys, hindi ko na masyado matatagalin. Mali ako nga pala si Miko mo. Sana nag-enjoy kayo mga kamashpit, mga kaatin. And mga kamashpit, kung meron kayong mga gustong i-request na kanta ng SB19, ano na sa tingin nyo yung magandang i-review natin na susunod, And mga kamashpit, sorry pala or I would like to apologize dahil hindi ko basta ma-review yung mga live performance sila kasi natatakot ako sa copyright. Kasi syempre, alam naman natin SB19 is hindi naman yan basta-basta. So, medyo careful din ako sa mga re-reactan ko na video sa YouTube, Although nasa roadmap natin ang ibang kanta ng SB19 and mga live performance sila. Gusto ko din silang makitang sumayaw and kumanta at the same time. And yung mga live performance sila, nasa roadmap natin yan. Pero, alam mo, one step at a time. Pero for now, what do you think na magandang reviewin natin na susunod na kanta? Comment dyan sa baba mga kamashpit, mga atin. Kita tayo sa next episode. Thank you.